Hindi ko akalaing darating ako sa puntong ito na nakahiga lang ako, hindi makagalaw pero gising ang isip. Ang pangalan ko ay Danica, isang simpleng babae na buong buhay ay naniwala sa pagmamahal, lalo na sa asawa kong si Rafael. Tahimik lang ang buhay namin noon, hindi marangya pero sapat. Nagtatrabaho ako bilang cashier sa isang maliit na grocery, habang si Rafael naman ay may sariling maliit na negosyo na hindi rin palaging kumikita. Kahit ganun, pinilit naming buuin ang pamilya namin sa paraan na kaya namin. Lagi kong iniisip na kahit kulang kami sa pera, buo naman kami sa pagmamahalan. Pero mali pala ako. Noong araw na yon, parang ordinaryong araw lang. Pagod ako galing sa trabaho pero masaya dahil may maliit akong naiipon para sana sa plano naming magbakasyon. Habang pauwi ako, naglalakad sa gilid ng kalsada, hindi ko na napansin ang mabilis na sasakyang paparating. Ang huling alaala ko ay ang nakakasilaw na ilaw at ang malakas na tunog ng preno. Pagkatapos ay dilim. Pagdilat ko, hindi pala ako gising, hindi rin tulog. Parang nakabitin lang ako sa gitna. Gusto kong igalaw ang kamay ko pero wala akong maramdaman. Gusto kong magsalita pero walang lumalabas na boses. Doon ko naintindihan nasa ospital ako. Naririnig ko ang mahihinang tunog ng makina, ang beep ng monitor at ang paghinga ko na tila may tumutulong. Nasa koma ako. Hindi ko alam kung gaano nakatagal ang lumipas. Wala akong pakiramdam sa katawan ko pero malinaw ang pandinig ko. Sa una, puro mga boses ng nurse at doktor ang naririnig ko. Sinasabi nilang critical daw ang kondisyon ko, na kailangan ng matinding pag-aalaga. May mga pagkakataon na naririnig ko rin ang iyak ng isang babae. Kilala ko ang boses na iyon, si Doña Verna, ang biyenan ko. Pero may kakaiba sa iyak niya, hindi ko maramdaman ang lungkot. Parang pilit, parang may tinatago. Isang araw, narinig ko ang pamilyar na boses ni Rafael. Mahina pero malinaw. Nasa tabi ko siya. Ramdam ko ang bigat ng presensya niya kahit hindi ko siya makita. "Danica," sabi niya, halos pabulong. "Kung naririnig mo man ako, sana gumaling ka na." Gusto kong maniwala sa mga salitang iyon. Gusto kong kumapit sa mga salitang iyon. Pero may kakaiba sa tono niya. Hindi ito ang boses ng lalaking minahal ko. Hindi ito ang boses ng taong nangakong aalagaan ako habang buhay. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang biyenan ko. Narinig ko ang tunog ng sapatos niya, matalim at may kumpiyansa. Umupo siya malapit sa kama ko. "Kumusta na siya?" tanong niya. "Wala pa ring pagbabago," sagot ni Rafael. Sabi ng doktor, matagal pa bago siya magising, kung magigising pa siya. Tahimik silang dalawa sandali. Inaasahan kong may maririnig akong lungkot, pag-aalala o kahit kunting pag-asa. Pero ang sumunod na narinig ko ay isang buntong hininga na tila ba pagod na pagod na. "Ang mahal ng gastos dito," sabi ng biyenan ko. "Hindi natin kayang tagalan ito." Parang may kumurot sa puso ko kahit hindi ko maramdaman ang katawan ko. Ano ang ibig sabihin niya? Nagpatuloy si Rafael. "May insurance naman siya, malaki-laki rin ang makukuha." Tumigil ang mundo ko sa narinig ko. Insurance? Bigla akong kinabahan kahit hindi ko maigalaw ang sarili ko. Bakit napunta sa usapang pera ang sitwasyon ko? Kung tutuusin, dagdag pa ng biyenan ko, mas praktikal kung... Hindi niya tinapos ang sinabi niya. Pero sapat na iyon para magsimulang gumulo ang isip ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na naririnig ko sila, na buhay pa ako, na hindi ako isang bagay na pwede nilang pag-usapan na parang wala akong halaga. Pero wala akong magawa. Naramdaman ko ang unti-unting paglamig ng paligid, o baka sa isip ko lang yon. Sa bawat segundo na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman na may mali. Hindi ito ang inaasahan kong mangyayari sa pamilya ko. Akala ko sa ganitong sitwasyon, lalong magiging matatag ang pagmamahal. Akala ko lalaban sila para sa akin. Pero ngayon parang ako na lang ang lumalaban mag-isa.
At habang patuloy akong nakahiga, walang galaw, ang isang mabigat na pakiramdam ang dahan-dahang bumabalot sa akin. Pakiramdam ko ang aksidenteng iyon ay hindi lang basta aksidente. At ang mas nakakatakot, ang mga taong dapat magligtas sa akin, sila pa yata ang dahilan kung bakit ako naririto ngayon. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nanatiling nakahiga roon. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman na hindi na ito simpleng paghihintay ng paggaling. Para akong naging tahimik na saksi sa mga bagay na hindi ko dapat marinig. Mga salitang unti-unting sumisira sa pagkatao ko. Sa umpisa, pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na baka mali lang ang pagkakaintindi ko. Baka dala lang ng pagod o takot kaya ganun ang tono ng asawa ko at ng biyenan ko. Pero habang tumatagal, paulit-ulit kong naririnig ang parehong usapan. At sa bawat pag-uulit, mas nagiging malinaw ang katotohanan. Isang gabi, tahimik ang paligid. Naririnig ko lang ang tuloy-tuloy na tunog ng makina na nakakabit sa akin. Biglang bumukas ang pinto. Kahit hindi ko nakikita, alam kong sila iyon. Naririnig ko ang mahihinang yabag at ang pamilyar na boses. Hindi pa ba siya nagigising? Tanong ng biyenan ko. Medyo iritado ang tono. Wala pa rin, sagot ni Rafael. Parang walang pagbabago. Sabi ng doktor, kailangan lang daw maghintay. May katahimikan na sumunod. Pero hindi iyon katahimikang puno ng pag-aalala. Parang itong paghihintay na may kasamang pagkabismaya. Alam mo, Rafael, sabi ng biyenan ko, mahina ang boses pero matalim. Hanggang kailan natin ito papatagalin? Araw-araw lumalaki ang gastusin. Hindi biro ang ospital na ito. Hindi agad sumagot si Rafael. Naririnig ko ang paghinga niya. Parang nag-iisip. May insurance naman siya. Sagot niya pagkatapos ng ilang segundo. Malaki-laki rin iyon. Makakatulong sa atin kung sakali. Parang tinamaan ang buong pagkatao ko sa narinig ko. Hindi ko inaasahan na ganoon ang magiging direksyon ng usapan nila. Hindi tungkol sa paggaling ko. Hindi tungkol sa kung paano nila ako matutulungan. Kundi kung paano sila makikinabang mula sa akin. Hindi ba mas mabuti kung tumigil sandali ang biyenan ko, parang pinipili ang salita? Kung magdesisyon na tayo ng maaga. Hindi ko man narinig ng buo ang gusto niyang sabihin, malinaw sa akin ang ibig niyang iparating. Parang may malamig na kamay na unti-unting bumabalot sa puso ko. Rafael, bulong niya ulit. Hindi na siya babalik sa dati. Kahit magising pa siya, magiging pabigat lang siya sa atin. Pabigat. Ang salitang iyon ang tuluyang pumatay sa natitirang pag-asa ko. Ako na buong buhay ay nagsakripisyo sa asawa ko, na laging nagtiis kahit kulang ang kinikita namin, ngayon ay tinatawag na pabigat. Narinig kong napabuntong hinga si Rafael. Hindi ko alam kung pagsasang-ayon ba iyon o pagdadalawang isip, pero ang sumunod niyang sinabi ang tuluyang nagpatunay sa kinatatakutan ko. Pag-iisipan ko sabi niya, kailangan ko lang siguraduhin na maayos ang lahat. Maayos ang lahat. Ibig sabihin, hindi ang kalagayan ko ang iniisip niya, kundi kung paano magiging maayos para sa kanila ang sitwasyon. Gusto kong umiyak, pero kahit iyon ay hindi ko magawa. Wala akong kontrol sa katawan ko. Taning isip ko lang ang gising, at iyon ang mas masakit. Sa mga sumunod na araw, mas naging malinaw ang lahat. Madalas silang mag-usap tungkol sa pera, sa gastusin, sa insurance. Hindi ko na maririnig ang kahit anong pabeaalala tungkol sa paggaling ko. Parang unti-unti na nilang tinanggap na wala na, kahit buhay pa ako. May mga pagkakataon din na naririnig ko si Rafael na may kausap sa telepono. Iba ang tono niya, mas magaan, mas buhay, hindi tulad kapag nasa tabi ko. Oo, malapit na, narinig kong sabi niya isang beses. Konting hintay na lang. Hindi ko alam kung kanino niya sinasabi iyon,
pero may kung anong kirot na dumaan sa akin. Pakiramdam ko may mga bagay na hindi ko alam, mga lihim na unti-unting nabubunyag sa harap ko. Doon ko tuluyang naintindihan. Hindi lang ito tungkol sa pera. May mas malalim pang dahilan kung bakit parang gusto na nilang mawala ako. At habang patuloy akong nakahiga, tahimik at walang galaw, isang desisyon ng unti-unting nabubuo sa isip ko. Hindi ako pwedeng manatiling ganito. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Kailangan kong lumaban kahit sa paraang hindi nila inaasahan. Sa mga sumunod na araw, mas naging malinaw sa akin na hindi na ito simpleng hinala. Hindi na ito basta takot lang o imahinasyon. Unti-unti, parang may mga piraso ng katotohanan na kusa nang nagkakabit-kabit sa isip ko. At habang lumalalim ang naririnig ko, mas lalo akong nasasaktan. Isang gabi, tahimik ang buong kwarto. Ramdam ko ang lamig ng hangin at ang tuloy-tuloy na tunog ng makina na parang nagpapaalala na buhay pa ako. Biglang bumukas ang pinto. Narinig ko ang mabilis na yabag ni Rafael, parang nagmamadali. Sumunod ang mas mabagal na hakbang ng biyenan ko. "Naayos mo na ba?" Agad na tanong nito, walang kahit anong pag-aalala sa tono. "Oo," sagot ni Rafael, medyo mababa ang boses. "Nakapirma na ako sa ilang papeles. Kailangan na lang hintayin ang approval." "Anong papeles? Ano ang inaayos nila?" Tumahimik sila sandali, parang tinitiyak na walang ibang makakarinig. Pero hindi nila alam, nandito lang ako. Gising ang isip, pinipilit intindihin ang bawat salitang lumalabas sa bibig nila. "Rafael, wag na nating patagalin," sabi ng biyenan ko, mas diretso na ang tono. "Kung maaprubahan na ang insurance, wala na tayong dahilan para panatilihin pa siya sa ganitong estado." Parang may sumabog sa loob ko. Wala na tayong dahilan. Ibig sabihin, hindi na ako tao sa paningin nila. Isa na lang akong bagay na pwede nilang alisin kapag hindi na nila kailangan. Hindi agad sumagot si Rafael. Narinig ko ang paghinga niya. Mabigat, parang may iniisip. Sandali akong umasa na baka matututol siya, na baka may natitira pang konsensya sa kanya. Pero ang sumunod niyang sinabi ang tuluyang dumurog sa akin. "Sigurado ka ba, Ma?" tanong niya. Hindi dahil nag-aalala siya para sa akin, kundi parang gusto lang niyang masiguro ang plano. "Hindi na siya babalik sa dati," sabi ng biyenan ko. "Kahit magising pa siya, magiging problema lang siya. Hindi natin kailangan ng dagdag na pabigat lalo na ngayon." Napakapitan ako sa natitirang lakas ng isip ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong iparamdam sa kanila na naririnig ko ang lahat. At doon ko narinig ang pinakamalupit na plano nila. "Kapag naayos mo na ang insurance," sabi ng biyenan ko, "tatanggalin ko na ang life support." Diretso, walang pag-aalinlangan. Parang nag-uusap lang sila tungkol sa isang sirang gamit na kailangan ng itapon. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kahit hindi ko maigalaw ang katawan ko, parang sumisigaw ang buong pagkatao ko sa loob. Hindi pwedeng mangyari ito. Ako ito, buhay ako, nakakarinig ako, nakakaintindi ako. Pero para sa kanila, wala na akong halaga. "Rafael, siguruhin mo lang na walang magiging problema," dagdag pa ng biyenan ko. "Ayokong magkaroon ng issue kapag nag-file na tayo." "Oo, Ma, aayusin ko lahat," sagot niya, halos walang emosyon. Aayusin ko lahat. Iyon na ang kumpirmasyon na kailangan ko. Hindi ito aksidente, hindi lang pera ang usapan. May plano silang alisin ako sa mundong ito at ginagawa nila iyon ng walang kahit anong konsensya. Biglang bumalik sa isip ko ang aksidente, ang mabilis na sasakyan, ang ilaw, ang lakas ng impact. Noon, akala ko malas lang iyon, pero ngayon, parang may bumubulong sa isip ko na baka hindi yon basta nangyari lang. Baka sinadya. Baka may kinalaman sila. Habang nag-uusap pa sila, pilit kong inalala ang lahat. Ang mga huling araw bago ang aksidente, ang kakaibang kilos ni Rafael,
ang madalas niyang paglabas, ang pagiging malamig niya sa akin kahit wala naman akong ginagawang mali. Unti-unti, parang nagkakaroon ng linaw ang lahat. Hindi lang nila gustong kunin ang pera ko, gusto nilang mawala ako. At habang nakahiga ako roon, walang galaw, may isang bagay na unti-unting nagbago sa loob ko. Ang takot ko, napalitan ng galit. Ang sakit ko, napalitan ng determinasyon. Kung iniisip nilang wala na akong laban, nagkakamali sila. Hindi ako papayag na tapusin nila ang buhay ko ng ganito. Hindi ako papayag na manalo sila. Sa kabila ng kawalan ko ng galaw, nagsimula akong mag-ipon ng lakas. Hindi para gumaling agad, kundi para maghintay, para mag-obserba, para alamin ang lahat. Dahil kapag dumating ang tamang oras, sisiguraduhin kong ako ang magtatapos ng kwentong ito at hindi iyon magiging pabor sa kanila. Matapos kong marinig ang plano nila, doon tuluyang nagbago ang lahat sa loob ko. Hindi na ako yung babaeng umaasa na magigising at yayakapin ng asawa niya. Hindi na ako yung taong handang magpatawad agad. Sa pagkakataong iyon, naging malinaw sa akin na kung gusto kong mabuhay, kailangan kong magpanggap. Kailangan kong manatiling tahimik. Kailangan kong ipakita sa kanila na wala pa rin akong malay. Sa unang pagkakataon simula nang nangyari ang aksidente, pinilit kong kontrolin ang sarili ko, kahit sa maliit na paraan. Hindi ko maigalaw ang katawan ko, pero kaya kong pigilan ng kahit anong reflex na maaring makapansin sa kanila. Hindi ako pwedeng magkamali. Isang galaw lang, isang maling senyales at baka madaliin nila ang plano nila. Kaya pinili kong maghintay. Sa mga sumunod na araw, mas naging mapagmatsyag ako. Bawat tunog, bawat hakbang, bawat bulong, pinapakinggan ko ng mabuti. Doon ko mas nakilala ang tunay na mukha ng mga taong akala ko ay pamilya ko. Isang hapon, narinig ko ulit ang boses ni Rafael. Hindi siya nag-iisa. May kasama siyang babae. Hindi ko agad nakilala ang boses, pero malinaw na hindi iyon ang biyenan ko. "Sigurado ka bang okay lang na nandito ako?" Tanong ng babae. Mahina pero may halong kaba. "Walang problema," sagot ni Rafael. "Hindi naman siya magigising. Para lang naman siyang halaman ngayon." Parang may matalim na bagay na bumaon sa dibdib ko sa narinig ko. Halaman. Ganun na lang ang tingin niya sa akin ngayon. Lumapit sila sa kama ko. Ramdam ko ang presensya nila kahit hindi ko sila nakikita. "Sayang talaga," sabi ng babae. Parang may konting awa pero hindi sapat. Mukhang pa naman siyang mabait. "Hindi mo siya kilala," sagot ni Rafael. May halong irita. "Mas mabuti na rin ito. Hindi ko na kayang ipagpatuloy yung ganong buhay." Anong ibig niyang sabihin? Anong klasing buhay ang tinutukoy niya? Biglang nagbago ang tono ng babae. "So, kailan mo balak sabihin sa kanila?" "Hindi pa ngayon," sagot ni Rafael. "Kailangan ko munang siguraduhin na maayos na lahat. Ayokong masayang yung pagkakataon." Nanlamig ang pakiramdam ko. Hindi lang pala pera ang dahilan, may iba pang bagay na tinatago. Hindi nagtagal, umalis din ang babae. Naiwan si Rafael sa kwarto. Tahimik siya sandali, parang may iniisip. Pagkatapos, narinig ko ang mahinang buntong hininga niya. "Kung nagising ka lang sana ng mas maaga, Danica," bulong niya. "Mas madali sana ang lahat." Hindi ko maintindihan kung may bahid pa ba ng konsensya ang mga salitang iyon o wala na talaga. Pero malinaw sa akin na hindi na siya ang lalaking minahal ko. Sa mga sumunod na araw, mas naging madalas ang pagdating ng babaeng iyon. Sa bawat bisita niya, mas lumilinaw ang katotohanan. May relasyon sila. Hindi ko man makita, naririnig ko sa paraan ng pag-uusap nila, sa lambing ng boses, sa mga planong pinag-uusapan nila na wala ako. Isang beses, narinig ko ang biyenan ko na kinakausap si Rafael. "Sino yung babaeng lagi mong kasama?"
Tanong niya, halatang may duda. Kaibigan lang, sagot ni Rafael, mabilis at pilit na normal ang tono. Huwag mo akong gawing tanga, Rafael, matigas na sagot ng biyenan ko. Kung may bala ka, siguraduhin mong hindi masasayang ang lahat ng pinaghirapan natin. Hindi na sumagot si Rafael, pero sapat na iyon para lalo kong maintindihan ang sitwasyon. Hindi lang nila ako gustong mawala para sa pera. May gusto silang simulan na bagong buhay na wala ako. Habang patuloy akong nakahiga, pinipilit manatiling tahimik, mas lalo kong naramdaman ang pagbabago sa sarili ko. Hindi na ako natatakot gaya ng dati. Oo, may sakit pa rin. Oo, may kirot sa bawat naririnig ko, pero mas nangingibabaw na ngayon ng isang bagay. Plano. Kung may plano sila laban sa akin, kailangan ko ring magkaroon ng sarili kong plano. Hindi ako pwedeng magising lang basta at harapin sila ng walang ebidensya. Hindi ako pwedeng umasa lang na paniniwalaan ako ng iba. Kailangan kong siguraduhin na kapag kumilos ako, tapos na ang laban. Kaya pinili kong manatiling walang galaw. Pinili kong hayaan silang mag-isip na kontrolado nila ang sitwasyon. Habang sila ay kumpiyante, ako naman ay nag-iipon ng impormasyon. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nakikilala ang tunay nilang ugali. Ang pagiging makasarili ng biyenan ko, ang pagtataksil ng asawa ko, ang kawalan nilang pakialam sa buhay ko. At sa loob ng katahimikang iyon, may isang pangako akong ginawa sa sarili ko. Hindi ito matatapos na ako ang talo. Hindi ako ang mawawala sa kwentong ito. Ako ang babangon at kapag nangyari iyon, sisiguraduhin kong mararamdaman nila ang pagsisisi sa bawat ginawa nila. Sa patuloy kong pananahimik at pagpapanggap na wala pa rin akong malay, mas lalo kong nararamdaman na unti-unti nang nagiging delikado ang sitwasyon ko. Hindi na lang ito basta paghihintay. Malinaw na may oras na hinahabol ang asawa ko at ang biyenan ko. At habang papalapit ang oras na yun, mas lalo kong nararamdaman na kailangan ko ng kumilos kahit sa pinakamaliit na paraan. Isang umaga, tahimik ang paligid. Naririnig ko ang mahinang pag-aayos ng mga gamit sa tabi ko. Iba ang galaw, hindi tulad ng madalas kong naririnig mula sa ibang nurse. Mas maingat, mas mabagal, parang may pagmamasid. Ilang sandali pa, naramdaman ko ang bahagyang pag-angat ng kamay ko. Hindi ko man iyon maigalaw ng kusa, malinaw sa akin na may humahawak. Sandali lang, bulong ng isang babae. Huwag kang matakot. Hindi ko siya kilala pero may kakaibang pakiramdam sa boses niya. Hindi ito malamig. Hindi ito tulad ng naririnig ko kay na Rafael at sa biyenan ko. May halong pag-aalala. Bigla niyang binitawan ng kamay ko, saka muling hinawakan, mas maraan. Parang sinusubukan niya kung may reaksyon. Kung naririnig mo ako, kahit konti lang, igalaw mo ang daliri mo. Bulong niya ulit. Doon ako nagkaroon ng pagkakataon. Sa loob ng ilang araw, pinilit kong subukan kung may kaya pa akong kontrolin. Ngayon, kailangan kong sumugal. Dahan-dahan, buong lakas ng isip ko, pinilit kong igalaw ang isang daliri ko. Napakaliit na galaw lang pero para sa akin, parang napakalaking hakbang na iyon. Napaatras ang babae. Sandali siyang natahimik, parang hindi makapaniwala. Narinig mo ako, mahina niyang sabi. Hindi ko siya kilala pero may kakaibang pakiramdam sa boses niya. Hindi ito malamig, hindi ito tulad ng naririnig ko kina Rafael at sa biyenan ko. May halong pag-aalala. Bigla niyang binitawan ang kamay ko, saka muling hinawakan, mas maraan. Parang sinusubukan niya kung may reaksyon. Kung naririnig mo ako, kahit konti lang, igalaw mo ang daliri mo. Bulong niya ulit. Ginawa ko ulit, mas mahina, pero sapat para mapansin niya. Nagpakawala siya ng mahinang buntong hininga. Okay, naiintindihan ko. Sandali siyang natahimik bago siya nagsalita ulit, mas maingat. Napansin ko na may kakaiba sa kondisyon mo.
hindi tugma sa sinasabi ng chart mo. Parang mas gising ka kaysa sa inaakala nila. Hindi ko alam kung sino siya pero sa mga sandaling iyon, siya lang ang taning liwanag sa sitwasyon ko. May gusto ka bang sabihin? Tanong niya, halos pabulong. Kung oo, subukan mong igalawang daliri mo ng 2 beses. Pinilit kong gawin iyon. 1 beses, tapos isa pa. Tahimik siyang sandali, parang nag-iisip. Okay, tutulungan kita, pero kailangan mong magtiwala sa akin. Sa unang pagkakataon simula nang nangyari ang lahat, nakaramdam ako ng konting pag-asa. Sa mga sumunod na araw, mas naging maingat siya sa paglapit sa akin. Hindi niya ipinapahalata sa ibang tao na may alam siya. Sa bawat pag-check niya sa akin, may mga pagkakataon na kinakausap niya ako ng mahina. Unti-unti, sa pamamagitan ng simpleng galaw ng daliri ko, nagawa kong ipaalam sa kanya ang sitwasyon ko. Hindi man detalyado, pero sapat para maintindihan niya na may mali, na may naririnig ako, na may plano bininabalak sa akin. Isang gabi, habang tahimik ang buong kwarto, narinig ko ulit ang boses ni Rafael at ng biyenan ko. Nasa loob sila ng kwarto, akala nila walang nakakarinig. Malapit na, sabi ng biyenan ko. Siguraduhin mong wala ng aberya. Oo ma, kakausapin ko na yung tao bukas, sagot ni Rafael. Tahimik lang ako pero alam kong naroon ang nurse. Hindi siya gumagalaw pero ramdam ko ang presensya niya sa gilid. Kapag naayos na yung insurance, dagdag pa ng biyenan ko. Wala na tayong hihintayin. Tumahimik silang sandali bago tuluyang umalis. Ilang segundo ang lumipas bago muling nagsalita ang nurse. Mas mababa ang boses. Narinig ko lahat. Hindi ko maigalaw ang katawan ko pero sa loob ko parang may kumapit sa mga salitang iyon. Hindi ka nag-iisa, sabi niya, at hindi ko hahayaan na may mangyari sa'yo. Sa unang pagkakataon, hindi na lang alit at sakit ang nararamdaman ko. May kasama na itong lakas ng kalooban. Sa mga sumunod na araw, nagdala siya ng maliit na device. Hindi ko ito nakikita pero narinig ko ang mahinang pag-click. Magre-record ako, bulong niya. Kailangan natin ng ebidensya. Sa bawat pagpasok ni Rafael at ng biyenan ko, sinisigurado niyang nakabukas iyon. Unti-unti, nahuhuli namin ang bawat usapan nila, ang bawat plano nila, ang bawat detalye ng pagtataksil nila. At habang sila ay patuloy na nagiging kampante, hindi nila alam na unti-unti na silang huhulog sa sarili nilang bitag. Ako, na akala nila ay wala ng laban, ay nagsisimula ng bumawi. At sa tulong ng taong hindi ko inaasahan, unti-unti kong nararamdaman na hindi pa tapos ang laban na ito. Sa tamang oras, sisiguraduhin kong maririnig ng lahat ang katotohanan. Mula nang magkaroon ako ng kakampi, unti-unti kong naramdaman na hindi na ako ganap na walang laban. Hindi pa rin gumagalaw ang katawan ko ng maayos, pero sa bawat araw na lumilipas, parang may maliliit na pagbabago. May mga sandaling nararamdaman ko ang bahagyang kirot sa braso ko o ang konting paggalaw lang daliri kapag pinipilit ko. At sa bawat maliit na progreso na yon, lalo akong kumakapit sa pag-asang makakabangon ako. Ang nurse na tumulong sa akin, si Clarice, mas naging maingat sa bawat kilos niya. Hindi siya nagpapahalata. Pero sa tuwing siya ang naka-duty, sinisigurado niyang may oras kami para makipag-ugnayan sa isa't isa. Sa simpleng galaw ng daliri ko, natutunan naming mag-usap kahit walang salita. Isang galaw para sa oo, 2 galaw para sa hindi. Mabagal pero sapat na para magkaintindihan kami. Dahan-dahan din niyang sinimulan ang isang bagay na hindi alam ng kahit sino. Sa tuwing walang ibang tao sa kwarto, marahan niyang ginagalaw ang mga kamay at paa ko. Simpleng therapy lang, pero para sa akin, parang unti-unti niyang ibinabalik ang kontrol sa katawan ko. Sa una, halos wala akong maramdaman, pero habang tumatagal, may mga pagkakataon na parang sumasabay ang katawan ko kahit konti. Kailangan nating bilisan,
Bulong niya minsan habang marahan niyang iniangat ang braso ko. Hindi na sila magtatagal. Hindi ko man siya masagot, ramdam ko ang bigat ng sinabi niya. Alam naming pareho na may oras na hinahabol. Sa kabilang banda, mas lalo namang naging kampante sina Rafael at ang biyanan ko. Mas madalas silang mag-usap sa loob ng kwarto ko na para bang wala nang dapat ikatakot. Hindi na nila iniisip na may makakarinig pa sa kanila. Isang gabi, narinig ko ulit ang boses nila. Kinausap ko na yung taga-insurance. Sabi ni Rafael, ilang araw na lang makukuha na natin. Mabuti, sagot ng biyanan ko. Siguraduhin mong walang magiging problema. Ayokong masayang ang pagkakataon na to. Tahimik akong nakahiga, pero sa loob ko tumitindi ang galit ko. Hindi na nila tinatago ang plano nila. Para sa kanila, parang tapos na ang lahat. May kausap din akong doktor, dagdag ni Rafael. Sabi niya, pwede naman daw na tanggalin ang life support kung wala nang pag-asa. Tumawang mahina ang biyanan ko. Di mas mabuti, mas magiging madali ang lahat. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong bahagyang gumalaw ang kamay ko nang hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung dahil sa galit o sa desperasyon, pero malinaw na may bumabalik sa akin. Kinabukasan, agad itong napansin ni Clarice. May progreso ka, bulong niya habang hinahawakan ng kamay ko. Nararamdaman mo na, hindi ba? Pinilit kong igalaw ang daliri ko. Isang beses. Mabagal pero malinaw. Napangiti siya kahit hindi ko siya nakikita. Mabuti, kailangan mo pang lakasan. Konti na lang. Simula noon, mas naging masinsin ang ginagawa niyang therapy sa akin. Hindi man ito opisyal, ginagawa niya ito sa mga oras na walang ibang nakakakita. Unti-unti, natutunan kong igalaw ang mga daliri ko ng mas kontrolado. May mga sandali pa nga na parang kaya ko nang igalaw ang pulso ko kahit konti. Habang lumalakas ako, mas lalo ring lumilinaw ang plano namin. Kailangan kong maghintay. Kailangan kong siguraduhin na sapat ang ebidensya. At higit sa lahat, kailangan kong piliin ang tamang oras. Hindi pwedeng maaga. Hindi pwedeng kulang. Isang gabi habang tahimik ang paligid, muling sumalita si Clarice. Malapit na silang kumilos, sabi niya. Naririnig ko ang usapan nila sa labas kanina. Mukhang may plano na sila sa susunod na araw. Hindi ko man maigalaw ang buong katawan ko, ramdam kong bumilis ang tibok ng puso ko. Ito na ang hinihintay naming sandali. Kaya mo na bang gumalaw kahit konti? Tanong niya. Pinilit kong igalaw ang kamay ko. Mabagal, nanginginig, pero umangat ito ng bahagya mula sa kama. Sandali siyang natahimik bago siya sumalita ulit. Mas determinado ang boses. Sapat na yon. Kapag dumating ang tamang oras, tutulungan kitang tumayo. Sa loob ko, may kakaibang lakas na sumibol. Hindi na lang ito tungkol sa paghihinggil. Ito ay tungkol sa pagbawig ng buhay ko. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman ng pagbabalik ko. Hindi pa buo, hindi pa sapat, pero naroon na ang simula. At habang sila ay patuloy na naghahanda para tapusin ako naman ay tahimik na naghahanda para bumangon. At kapag nangyari iyon, hindi na nila mababawi ang lahat ng ginawa nila. Sa mga sumunod na araw, mas lalong bumigat ang pakiramdam ko. Hindi dahil sa kondisyon ko, kundi dahil sa alam kong papalapit na ang oras na pinaplano nilang tapusin ang lahat. Hindi na ito haka-haka lang. Naririnig ko na mismo kung paano nila inaayos ang bawat detalye. Kung paano nila pinaplano ang huling hakbang na maglalagay sa akin sa tuluyang pagkawala. Isang hapon, narinig ko si Rafael na may kausap sa telepono habang nasa loob ng kwarto ko. Hindi na siya nag-aalala kung may makakarinig. Para bang sigurado na siya na wala na akong kakayahang malaman ang nangyayari. Oo, kompleto na yung papeles, sabi niya. Hintayin na lang yung final approval. Kapag okay na, saka na nating gagawin. Tahimik akong nakahiga, pero sa loob ko,
Bawat salita niya ay parang kutsilyong tumatama sa akin. Hindi ko na kailangang hulaan pa kung ano ang tinutukoy niya. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang biyenan ko. Narinig agad ang matigas niyang boses. "Kumusta na?" tanong niya. "Ayos na ma, ilang araw na lang. Sabi nila wala nang problema sa claim," sagot ni Rafael. "Mabuti," sagot ng biyenan ko. Halatang nasisiyahan. "Huwag mo nang patagalin, habang maaga, tapusin na natin." Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang biglang pag-init ng ulo ko. Kung hindi lang ako nakahiga at walang galaw, baka matagal na akong sumigaw. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Kailangan kong manatiling kalmado. Kailangan kong hintayin ang tamang oras. Narinig kong umupo ang biyenan ko sa tabi ng kama ko. "Tingnan mo siya," sabi niya. "Wala nang silbi. Kahit magising pa yan, pabigat lang." Tahimik si Rafael sandali bago siya sumabot. "Oo ma, mas mabuti na rin siguro na matapos na ito." Hindi ko alam kung alin ang mas masakit, ang mga salitang iyon o ang paraan ng pagkakasabi niya. Parang wala na talagang natira sa kanya. Parang wala na siyang kahit anong pagmamahal o respeto sa akin. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kwarto bago muling nagsalita ang biyenan ko. "Kausapin mo na yung doktor. Sabihin mo na handa na tayo. Kapag dumating na yung pera, wala nang dahilan para ipagpatuloy pa ito." Saglit na tumigil si Rafael bago siya sumagot. "Bukas kakausapin ko siya. Para matapos na. Para matapos na." Iyon na ang kumpirmasyon na hinihintay ko. Ito na ang huling yugto ng plano nila. Wala na silang balak umatras. At sa isip nila, wala na akong kakayahang pigilan iyon. Matapos nilang umalis, ilang minuto ang lumipas bago muling nagsalita si Clarice sa tabi ko. Narinig ko lahat. Bulong niya. Halatang seryoso ang tono. Hindi na sila magtatagal. Pinilit kong igalaw ang kamay ko. Kahit mahina, ginawa ko iyon para iparamdam na handa na ako. "Kailangan na nating kumilos," dagdag niya. "Pero hindi pa ngayon. Hintayin natin na siguradong gagawin nila." Alam kong tama siya. Kailangan naming hulihin sila sa akto. Kailangan naming siguraduhin na walang takas sa mga ginawa nila. Sa mga sumunod na araw, mas lalo akong nag-focus sa pagbabalik ng lakas ko. Sa bawat pagkakataon na walang ibang tao, tinutulungan ako ni Clarice na igalaw ang katawan ko. Dahan-dahan, mas nagiging kontrolado ko na ang mga galaw ko. Kaya ko nang bahagyang igalaw ang braso ko, kahit nanginginig. May mga sandali pa na kaya ko nang galawin ang ulo ko ng kunti. Hindi pa sapat, pero alam kong papalapit na ako. Isang gabi, narinig ko ulit si Rafael at ang biyenan ko. Mas mababa ang boses nila, pero malinaw pa rin. "Bukas ng gabi," sabi ni Rafael. "Kakausapin ko yung doktor sa umaga. Paggabi, wala nang bantay." "Mabuti," sagot ng biyenan ko. "Siguraduhin mong wala nang makakakita. Ayokong magkaroon ng problema." Tahimik akong nakahiga, pero sa loob ko, parang sumabog ang lahat. Bukas na. Ito na ang gabi na plano nilang tapusin ang buhay ko. Matapos nilang umalis, agad na lumapit si Clarice. "Narinig mo?" tanong niya. Pinilit kong igalaw ang kamay ko ng 2 beses. "Okay," sabi niya. Mas matatag ang boses. "Ito na yun. Kailangan mong maging handa." Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. "Kaya mo bang tumayo kung tutulungan kita?" Pinilit kong igalaw ang daliri ko ng 1 beses. Kahit hindi pa buo ang lakas ko, alam kong kailangan ko nang gawin ito. Hindi na ako pwedeng umatras. Hindi na ako pwedeng humintay pa. Sa loob ko, isang malinaw na desisyon ang nabuo. Kapag dumating ang oras na iyon, hindi na ako mananatiling nakahiga. Ako ang babangon. At sa sandaling iyon, sisiguraduhin kong magbabago ang lahat. Dumating ang gabing matagal kong hinintay at kinatatakutan. Tahimik ang buong ospital. Halos walang marinig kundi ang mahihinang tunog ng makina sa paligid ko. Ramdam ko ang kakaibang bigat ng hangin. Parang may paparating na hindi na maiiwasan. Hindi ko man maigalaw ang katawan ko ng buo, alam kong ito na ang sandali na magpapasya kung mabubuhay pa ako o tuluyan na akong mawawala. Mas maaga pa lang nakahanda na si Clarice.
Naramdaman ko ang presensya niya sa tabi ko, tahimik pero alerto. Hinawakan niya ang kamay ko ng marahan. "Huwag kang mag-alala," bulong niya. "Nakaredy na ang lahat." Hindi ko siya makita pero sapat na ang boses niya para palakasin ang loob ko. Sa loob ko, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na kailangan kong kayanin. Hindi pwedeng dito matatapos ang lahat. Makalipas ng ilang oras, narinig ko ang mahinang pagbukas ng pinto. Hindi iyon ang karaniwang galaw ng nurse. Mas maingat, mas mabagal, parang may tinatago. Dumating sila. Narinig ko ang boses ng biyenan ko, mahina pero puno ng kumpiyansa. "Sigurado bang walang bantay?" "Wala na," sagot ni Rafael. "Naayos ko na. Walang papasok dito ngayong gabi." Tahimik akong nakahiga, pinipilit kontrolin ang sarili ko. Kahit gustong-gusto ko ng kumilos, pinigilan ko. Kailangan kong hintayin ang tamang sandali. Lumapit sila sa kama ko. Naramdaman ko ang presensya nila, ang lamig ng hangin na dala nila. "Ito na," sabi ng biyenan ko. "Tapusin na natin." May tunog ng paggalaw ng mga gamit. Narinig ko ang mahinang kalansing ng metal at ang paghawak nila sa mga nakakabit sa akin. "Rafael, siguraduhin mo," dagdag niya. "Oo ma," sagot niya. Bahagyang nanginginig ang boses. Pero hindi iyon dahil sa pag-aalala para sa akin, kundi sa bigat ng gagawin nila. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kamay ni Clarice na bahagyang pumisil sa akin. Iyon ang senyales. Ngayon na. Pinilit kong huminga ng malalim. Buong lakas ng isip ko, pinadala ko ang utos sa katawan ko. Gumalaw. Sa una, parang walang nangyari. Pero hindi ako sumuko. Pinilit ko ulit. Dahan-dahan, naramdaman ko ang bahagyang paggalaw ng mga daliri ko. Sumunod ang pulso ko, hanggang sa unti-unting gumalaw ang buong kamay ko. Hindi nila napansin. Abala sila sa ginagawa nila. Hanggang sa dumating ang sandali. Bigla kong idinilat ang mga mata ko. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na kadiliman, nasilayan ko ulit ang liwanag. Malabo, nanginginig ang paningin ko, pero malinaw kong nakita ang dalawang taong nakatayo sa harap ko. Natigilan sila. Hindi sila makagalaw. Parang nakakakita ng multo. Gumiti ako. Dahan-dahan, pinilit kong iangat ang katawan ko. Masakit, mabigat, parang bawat galaw ay may kapalit na sakit, pero hindi ako huminto. Kumapit ako sa gilid ng kama at pilit na umupo. Hindi pwede, bulong ni Rafael, nanginginig ang boses. Nanlaki ang mata ng biyenan ko. Imposible. Tumingin ako sa kanila, direkta sa mga mata nila. Sa wakas, nakita ko ang takot sa mukha nila. "Narinig ko lahat," sabi ko. Mahina pero malinaw ang boses. Parang gumuho ang mundo nila sa mga salitang iyon. Lumapit si Clarice, hawak ang maliit na device. Hindi lang siya ang narinig. Dagdag niya, "May ebidensya kami." Napaatras ang biyenan ko. "Anong sinasabi niyo?" Pinindot ni Clarice ang device. Biglang umalingaw-ngaw sa kwarto ang mga boses nila, ang mga plano nila, ang bawat salitang nagsasabing papatayin nila ako. Wala nang maitatanggi. Tumayo ako, kahit nanginginig. Kumapit ako sa kama para hindi matumba, pero hindi ko inalis ang tingin ko sa kanila. "Ito ang gusto niyo, di ba?" sabi ko. "Ang mawala ako." Walang makasagot sa kanila. Pareho silang namumupla, hindi makapaniwala sa nangyayari. Sa mga sandaling iyon, nagbukas ang pinto. Pumasok ang ilang tao kasama ang isa pang nurse at ang security. "Narinig namin ang lahat," sabi ng isa. Sa wakas, naramdaman ko na tapos na ang pagiging biktima ko. Sa gabing iyon, hindi ako ang nawalan ng lahat. Sila. At habang nakatayo ako, kahit mahina, alam kong iyon na ang simula ng pagbabawi ko sa sarili kong buhay. Hindi pa rin mawala sa isip ko ang itsura nila noong gabing iyon. Yung takot, yung pagkabigla,
At yung kawalan nilang masabi habang pinapakinggan nila ang sarili nilang mga boses na nakarecord. Parang doon ko lang tunay na nakita kung gaano kalalim ang ginawa nilang pagtataksil. Hindi na sila yung mga taong nakilala ko. Para silang ibang tao na kayang pumatay ng walang pag-aalinlaman. Hindi na nagtagal ang mga sumunod na pangyayari. Pagpasok ng mga security at staff, agad nilang pinigilan sina Rafael at ang biyenan ko. Sa una, pilit pa silang nagpapaliwanag, sinasabing hindi iyon ang ibig nilang sabihin, na nagkamali lang ng intindi. Pero nang patuloy na pinatugtog ang recording, unti-unting nawala ang lakas ng loob nila. Wala na silang maitatanggi. Dinala sila palabas ng kwarto habang ako ay muling pinahiga sa kama. Kahit gusto kong tumayo at harapin sila ng mas matagal, hindi pa kaya ng katawan ko. Nanginginig ako sa pagod at sakit, pero sa kabila ng lahat, may kakaibang gaan sa pakiramdam ko. Sa wakas, hindi na ako ang tahimik na biktima. Kinabukasan, mas naging abala ang ospital. Dumating ang mga pulis upang kunin ang pahayag ng mga taong nakasaksi sa nangyari. Nandoon si Clarice, kalmado pero matatag habang kinukwento ang lahat. Naroon din ang ibang staff na nakarinig sa recording. Lahat sila, iisa ang sinasabi. May malinaw na plano laban sa akin. Hindi pa ako kayang kausapin ng matagal ng mga pulis dahil sa kondisyon ko. Pero kahit papano, nagawa kong magbigay ng maikling pahayag. Sa bawat salitang sinasabi ko, ramdam ko ang bigat ng katotohanan na tuluyan ng lumalabas. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang lumalim ang investigasyon. Lumabas ang mga dokumento na pinirmahan ni Rafael tungkol sa insurance ko. May mga papeles na nagpapakita na siya ang pangunahing makikinabang sakaling mawala ako. Hindi na iyon simpleng hinala. Isa na itong malinaw na motibo. Hindi lang iyon. Sa tulong ng mga otoridad, nalaman din nila ang tungkol sa babaeng madalas pumunta sa ospital. Lumabas na may relasyon nga sina Rafael at matagal na pala itong nangyayari kahit bago pa ang aksidente ko. Isa pa iyon sa mga patunay na hindi na niya ako pinahahalagahan. Mas lalo akong nasaktan nang malaman ko iyon, pero sa pagkakataong iyon, hindi na ako bumigay. Sa halip, mas lalo akong tumibay. Hindi ko hahayaang masayang ang pagkakataon na mabigyan ng hustisya ang nangyari sa akin. Isang umaga, dumating ang balita na tuluyan ng isinampa ang kaso laban kina Rafael at sa biyenan ko. Attempted murder, conspiracy, at iba pang kaugnay na kaso. Nang marinig ko iyon, hindi ko napigilang mapapikit at huminga ng malalim. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa wakas, may direksyon na ang laban na ito. Narinig ko rin na nadamay ang kabit ni Rafael sa investigasyon. Kahit hindi siya direktang sangkot sa plano, may mga ebidensya na nagpapakita na alam niya ang sitwasyon at hindi siya gumawa ng kahit anong paraan para pigilan ito. Sa halip, pinili niyang manahimik. Habang tumatagal, mas lumalabas ang katotohanan. Ang mga taong akala ko ay kakampi ko, sila pala ang gustong pahamak sa akin. Pero kasabay ng paglabas ng katotohanan, naramdaman ko rin na unti-unti akong bumabalik. Sa tulong ng therapy at pag-aalaga ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa akin, mas naging maayos ang kondisyon ko. Nakakaupo na ako ng hindi masyadong nanginginig. Nakakapagsalita na rin ako ng mas malinaw. Kahit mabagal, bawat progreso ay mahalaga. Madalas akong dalawin ni Clarice. Hindi siya nagbago. Tahimik pa rin, pero ramdam ko ang tunay niyang malasakit. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko alam kung nasan na ako ngayon. Isang hapon, nang nakaupo ako sa kama at nakatanaw sa bintana, naisip ko ang lahat ng nangyari. Mula sa aksidente, sa mga narinig ko habang wala akong malay, hanggang sa gabing nagising ako at hinarap sila. Parang isang mahabang bangungot.
Pero ngayon, unti-unti na akong gumigising roon. Hindi pa tapos ang laban. May mga darating pang pagdinig, mga tanong, at mga alaala na kailangan kong harapin. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot. Dahil alam ko ang katotohanan. At higit sa lahat, alam ko na hindi na nila ako kayang saktan pa. Sa wakas, ako na ang may kontrol sa sarili kong buhay. Matapos ang mga nangyari, hindi agad naging madali ang lahat. Kahit nahuli na sina Rafael at ang biyanan ko, kahit naisang pa na ang mga kaso laban sa kanila, hindi ibig sabihin noon ay tapos na ang sakit na nararamdaman ko. Araw-araw, habang unti-unti akong gumagaling, kasabay din noon ang pagbalik ng mga alaala, mga salitang narinig ko habang wala akong galaw, mga planong ginawa nila na parang wala akong halaga. Hindi madaling kalimutan yon. Pero sa kabila ng lahat, pinili kong bumangon. Sa tulong ng mga doktor at therapist, sinimulan ko ang mahabang proseso ng rehabilitasyon. Nung una, simpleng pag-upo lang sa gilid ng kama ay napakahirap na. Naminginig ang katawan ko, parang hindi ko nakilala ang sarili ko. Pero hindi ako sumuko. Sa bawat araw na lumilipas, pinipilit kong gumawa ng maliit na hakbang hanggang sa dumating ang araw na kaya ko nang tumayo ng may suporta. Masakit, mabagal, pero totoo. Hindi lang katawan ko ang kailangan kong pagalingin, pati puso ko. May mga gabi na hindi ako makatulog. Bumabalik sa isip ko ang boses ni Rafael, ang mga salitang sinabi niya, ang plano nilang tanggalin ang buhay ko. Minsan napapaiyak na lang ako, hindi dahil mahina ako, kundi dahil hindi ko pa rin lubos maisip kung paano niya nagawang gawin iyon sa akin. Pero sa bawat pagkakataon na nanghihina ako, naaalala ko ang gabing bumangon ako. Ang gabing pinili kong lumaban, at doon ako kumakapit. Madalas pa rin akong dinadalaw ni Clarice, hindi na lang siya basta nurse sa paningin ko, isa na siyang kaibigan. Isa sa mga kaong naging dahilan kung bakit buhay pa ako ngayon. Kaya mo na, sabi niya minsan habang pinapanood niya akong maglakad ng dahan-dahan sa loob ng kwarto. Malayo na ang narating mo. Napangiti ako kahit may pagod ang katawan ko. Hindi ko akalaing aabot ako sa ganito. Hindi mo akalain noon, pero ginawa mo, sagot niya. Sa mga simpleng salitang iyon, ramdam ko ang bigat ng lahat ng pinagdaanan ko. At sa wakas, naramdaman ko rin ang konting kapayataan. Unti-unti, nagsimula na rin akong bumalik sa normal na buhay. Hindi agad sa trabaho, pero sa mga simpleng bagay, tulad ng paglabas sa ospital, paglanghap ng sariwang hangin at pagtingin sa paligid na parang bagong mundo. May mga taong dumating sa buhay ko na hindi ko inaasahan, mga kaibigan na handang makinig, mga taong hindi ako hinusgahan. Doon ko napagtanto na hindi lahat ng tao ay tulad ng mga taong nakit sa akin. At higit sa lahat, natutunan kong piliin ang sarili ko. Hindi ko na hinayaan ang sarili ko na umasa sa maling tao. Hindi ko na hinayaan na maging bulag sa mga red flags. Sa halip, mas naging matatag ako, mas naging maingat at mas naging malinaw sa kung ano ang deserve ko. Isang araw, habang nakaupo ako sa isang maliit na cafe malapit sa ospital, napansin ko ang sarili kong nakangiti ng walang dahilan. Simple lang ang paligid, walang espesyal, pero may kakaibang gaan ang pakiramdam ko. Narealize ko na kahit gaano kalalim ang sugat na iniwan ng nakaraan, kaya pa rin itong pagalingin. Hindi man agad, pero unti-unti. Hindi ko man mabura ang lahat ng nangyari, pero kaya kong piliin kung paano ko haharapin ang hinaharap. At sa pagkakataong iyon, pinili kong magpatuloy. Hindi bilang biktima, kundi bilang isang taong nakaligtas. At habang tinitingnan ko ang mundo sa harap ko, alam kong marami pang pagsubok ang darating. Pero hindi na ako natatakot. Dahil ngayon, alam ko na ang halaga ko. At hindi na iyon kailanman matatapakan ng kahit sino. Lumipas ang ilang buwan mula nang mangyari ang lahat. At sa wakas, dumating ang araw na matagal kong hinihintay. Hindi na ito tungkol sa takot o galit. Ito na ang araw ng pagharap sa katotohanan. Ang araw na magbibigay linaw sa lahat ng nangyari.
Nasa loob ako ng courtroom, tahimik na nakaupo habang pinagmamasdan ng paligid. Iba ang pakiramdam. Parang bumalik sa akin ang lahat ng alaala, pero sa pagkakataong ito, hindi na ako yung babaeng walang magawa. Nakaupo ako roon bilang isang taong handang magsalita, handang ipaglaban ang sarili ko. Ilang sandali pa, dinala sa loob si Rafael at ang biyenan ko. Hindi ko sila agad nakilala sa itsura nila. Malayo na sa dating kumpiyansa ang mukha nila. Halatang pagod, halatang puno ng pangamba. Nang nagtama ang mga mata namin ni Rafael, mabilis siyang umiwas. Wala na ang tapang na dati niyang pinapakita. Sa loob ko, may kunping kirot pa rin. Hindi ko maitatanggi iyon, pero hindi na iyon sapat para pabagsakin ako. Nagsimula ang pagdinig. Isa-isang inilabas ang mga ebidensya. Ang mga recordings na ginawa namin ni Clarice, malinaw na pinatugtog sa harap ng lahat. Walang puwang para sa paliwanag o pagtatanggi. Bawat salita nila, bawat plano, bumalik sa kanila ng mas mabigat. Habang pinapakinggan ko iyon, hindi ko maiwasang mapapikit sandali. Hindi dahil nasasaktan pa ako, kundi dahil doon ko tuluyang na-realize kung gaano kalaki ang nilaban ko para makarating sa puntong ito. Tinawag din ako upang tumistigo. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa harap. Ramdam ko ang kaba, pero hindi ako umatras. Sa bawat salitang sinabi ko, ikinwento ko ang lahat. Mula sa aksidente, sa mga narinig ko habang wala akong galaw, hanggang sa gabing bumangon ako at hinarap sila. Tahimik ang buong silid habang nagsasalita ako. Wala nang duda, wala nang pagtatago. Pagkatapos ng ilang oras na pagdinig, dumating ang sandali ng hatol. Halos hindi ako huminga habang inihintay ang hatol. Sa huli, napatunayang guilty si Rafael at ang biyenan ko. Hindi lang sa pagtatangkang patayin ako, kundi sa lahat ng kasinungalingan at plano na ginawa nila laban sa akin. Nang marinig ko iyon, hindi ako napasigaw, hindi ako napaiyak. Tahimik lang akong napaupo at dahan-dahan huminga. Tapos na. Hindi dahil sa gusto kong maghinggil, kundi dahil sa wakas, nakuha ko ang hustisya na matagal kong ipinaglaban. Habang inilalabas sila sa courtroom, hindi ko na sila sinundan ng tingin. Wala na akong kailangang patunayan pa sa kanila. Wala na silang lugar sa buhay ko. Paglabas ko sa gusali, sinalubong ako ng malamig na hangin. Iba ang pakiramdam, parang may bigat na tuluyang nang nawala sa dibdib ko. Nandoon si Clarice, nakangiti habang hinihintay ako. Tapos na, sabi niya. Napangiti rin ako. Oo, tapos na. Pero sa totoo lang, iyon pa lang ang simula. Sa mga sumunod na buwan, tuluyang kong inayos ang buhay ko. Hindi madali, pero mas malinaw na ang direksyon ko. Bumalik ako sa trabaho, hindi na bilang taong natatakot, kundi bilang taong alam ang halaga niya. Mas pinili kong palibutan ang sarili ko ng mga taong totoo, mga taong hindi kailanman magtatraidor sa akin. Natutunan kong magtiwala ulit, pero sa pagkakataong ito, mas maingat na. At higit sa lahat, natutunan kong mahalin ang sarili ko. Hindi ko na hinanap ang pagmamahal sa maling tao. Hindi ko na hinayaan ang sarili ko na manatili sa sitwasyong hindi ako pinapahalagahan. Sa halip, pinili kong maging buo kahit ako lang. Isang gabi, habang nakaupo ako sa balkonya ng maliit kong apartment, tahimik kong pinagmamasdan ng mga ilaw ng lusod. Napangiti ako nang hindi ko namamalayan. Kung babalikan ko ang lahat, hindi ko akalaing makakarating ako rito. Mula sa pagiging walang galaw, sa puntong halos kunin na ang buhay ko, hanggang sa muling pagtayo at pagharap sa lahat. Hindi ako perpekto. May sugat pa rin. May alaala na hindi mawawala. Pero hindi na iyon ang nagdidikta kung sino ako. Ako na ang may hawak ng sarili kong kwento. At sa pagkakataong ito, hindi na ako ang biktima. Ako ang nagwagi. Hindi dahil sa natalo sila, kundi dahil pinili kong mabuhay, lumaban at magsimula ulit.